Tara, luto tayo ng sinabawang tahong. May naglako nga dito at bumili si mama ng kalahating tahong. Dalawa lang naman kami kaya kasya na. Hindi ko na nga pala i-explain to kasi napakasimple lang naman to, napaka-common is tinolang tahong. Naisipan ko ang gawing dinner namin to ni mama kasi may ulam na ng tanghalian. Panahon ngayon, kailangan maging matipid kasi mahal na ang mga bilihin. Kailangan ka maging wise. Tulad niyan, wala kaming dahon ng sili or dahon ng malunggay. Ang nakita ko sa ref ay pechay. Pwede naman ding ilagay yon. To may nakita din akong papaya. Nagstay nga ako sa bahay, nakita ko ang mga gastusin. Pal nga lang naman ako ng katotohanan. Totohanan na kailangan mo magtipid kasi isipin mo yung mga taong nagtatrabaho na kasama mo sa bahay. Yung kaya mo mag-adjust na magtipid. Tipid at matutong makontento na kung anong meron lang dyan, ayun yung gawan mo ng paraan. Hindi natin iisipin yung mga nagtatrabaho bago nila kitain yun ay talagang pinagpaguran nila. Kaya dapat yung mga tao sa bahay marunong umintindi. Kung may work nga ako, hindi ko naman iniisip yung pagbabudget kasi pag nagbigay ako at nagawa ko na yung responsibility ko sa bahay ay okay na. Yun pala, mas mahirap pala yung ginagawa ni mama. Yung babudgetin niya yung mga gastusin, pati yung mga pagkain namin, benta sa bahay at kung ano-ano pa. Ganyan naman ang pamilya, nagtutulungan. Kung sino yung wala, siya ang tutulungan. Dapat na ikaw na tinutulungan, itulungan mo rin ang sarili mo. Kapag ikaw naman ang meron, ibalik mo naman yung mga binigay nila sa yung tulong. Ganun ang pamilya, tutulungan at nagmamahalan, nagsusuportahan. Kaya ikaw na nanonood, huwag kang mawalan ng pag-asa. Basta lagi ka lang magdasal sa itaas. Na kung may mga pangarap ka, go lang. Go lang, basta dapat masaya ka sa ginagawa mo. Dapat sa buhay ay nag-grow ka. Minsan may mga pagdadaanan ka, pero ganun talaga. Minsan ipagpapasalamat mo pa yung mga naranasan mo. Kasi kung kagaya ko na ngayon wala akong work, pero at least nakita ko yung mga bagay-bagay na dapat ko naman talagang makita. Minulat ka ng katotohanan na maging mas motivated ka pa sa buhay. Kasi ang titignan mo lang naman dyan yung pamilya at pangarap mo in the future. Napahalagan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Lalo na sa panahong down ka. Pamilya lang naman ang takbuhan mo. Sila ang makakita ng downfall mo at success mo. Kaya cheer up girl. Siyempre huwag kalimutan si God. Siya lahat ang nakakakita ng lahat ng mga naramdaman mo. Ang laking pasalamat ko na feeling ko, oo hindi ko nga deserve yung nangyari sa akin before pero ang laki ng thankful pa din ako kasi yung mga akala ko hindi ko kakayanin ay kaya ko naman pala. And yun nga, ang dami akong realization ngayon lately na yung mga nakikita ko yung mga nangyayari dito sa bahay at kung ano-ano pa. Dati naman kung may pagsubukan na naranasan is ibangon mo yung sarili mo at lagi kang magdasal. Dahil ang Diyos, nakikinig siya palagi kapag masaya ka, malungkot ka, nakikita niya lahat yun. Mga pinagdadaan natin sa buhay, ayan lang ay patunay na magiging mas matatag ka pa. At iwasan mo yung mga negativity. Palagi mong i-instill sa isip mo yung laging positive lang at laban lang sa buhay. Lagi mo lang tignan yung pamilya mo. Darating yung time na magiging successful ka din sa buhay. Kaya fighting!